System panel pinagmulan, 2.012. Pinura ko lahat ng lalaking nadaanan ko sa daanan ng api sa dating may-ari ng katawan na ito. Bilang resulta, paus na ang lalamunan ko, at 2 puntos lang ang nakuha ko. Ang hirap talaga makakuha ng origin points. Pero anuman ang mangyari, sa wakas ay mapapahusay ko na ang aking kasanayan. Nakaka-excite lang isipin. Guiyan Gang, I upgrade. Oh, ang gana ng pakiramdam ng katawan ko. Ha! Isang beses ko lang in-upgrade at max level na agad. Talagang walang kwentang martial arts technique ito. Natitirang origin points 1.012. Skill Mastery, Guiyan Gang. Kasalukuyang antas, max level 1. Epekto, bahagyang nagpapabuti sa pisikal na kondisyon. Medyo epektibo sa pagpapataas ng sigla. May natitira pa akong isang origin point kaya subukan kong i-upgrade ulit. Gumana. Natitirang origin points 0.012. Skill Mastery, Guiyan Gang. Kasalukuyang antas, level 2 lumampas sa dating limitasyon. Epekto, maliit na pagtaas sa pisikal na lakas at tibay ng katawan. Malaki ang epekto sa pagpapataas ng sigla. System Prompt, ang iyong cultivation realm ay umangat. Kasalukuyang realm, acquired realm unang layer. Hindi ako makapaniwala, tumaas talaga ang antas ko. Hindi ko akalain na ang pag-upgrade ng Guiyan Gang ay haantong sa ganito. Shen, narinig ko ang ginawa mo kanina. Aking ginang, dumating ka na pala. Shen, ano ka ba? Alam mo bang may naisip akong bagong laro kamakailan? Sigurado akong magugustuhan mo ito. Oh, ano yun? Bagamat gwapo ang batang ito, palagi siyang tanga. Mukhang nagsisimula na siyang matuto ngayon. Kung ganon, tingnan natin kung gaano nakahusay ang aking aso. Sige na nga, maganda naman ang abs niya, sayang lang kung hindi ko kakagitin. Kinabukasan. Hindi ko akalaing ganito kalaki ang improvement ng aking mahal. At lahat ng ito ay dahil sa Guiyan Gang. Habang patuloy ko itong ginagamit, napansin kong lumakas ako ng husto. Talagang isang pambihirang kasanayan ito. Buti na lang at in-upgrade ko ito, kung hindi, baka bangkay na ako ngayon. Simula ngayon, mas maghinay-hinay ka na. Huwag mo akong bibigyan ng problema. Gawin mo lang ang ipinag-uutos ko. Opo, mahal ko. Gusto ko rin namang maging low profile pero hindi pumapayag ang system. Mamaya, babalik ako upang ipagpatuloy natin ang naiwan kagabi, aking mahal. Mag-ingat ka, aking ginang. Isang tapik lang niya sa akin pero na-dislocate na agad ang balikat ko. Ang layo talaga ng agwat namin sa martial arts. Bukod pa riyan, nagsimula na siyang maghinala sa akin. Ang ginawa niya kanina ay isa lamang babala. Pero hindi ako pwedeng umurong. Dapat kong harapin ito ng diretso. Bago pa siya mawalan ng pasensya, kailangan kong makalakam ng sapat na origin points upang palakasin ang aking kasanayan at makahanap ng paraan para makatakas sa sitwasyong ito. Binabati kita, ginang. Napaalaya mo na ang iyong panloob na enerhiya. Nasa ika-9 na layer ka na ng acquired realm. Malapit mo nang maabot ang innate realm. Hindi ko inakalang sa pamamagitan ng pagpapalakas sa honeypot, mas lalo pang bumuti ang aking virtuous body. Isang gabi ng kaligayahan ay mas mabisa kaysa kalahating buwang pagsasanay. Isinuko ko ang aking pagkabirhen kapalit ng pagkakataong ito, pero sulit naman. Ginang, mukhang biglang naging matalino si Ginoong Zia. Dapat tayong mag-ingat. At ano naman kung ganun? Hanggat hindi siya marunong ng martial arts, kailangang sundin niya ako, hanggang kamatayan. Literal na kahulugan mula sa isang tulang Chino, ang silk ng uod ay nauubos lang kapag namatay ito. Ibig sabihin, hanggat hindi ko siya sinased, hindi siya makakatakas sa akin. Ilang araw ang lumipas. Napakasamang kapalaran ko. Bakit ko pa kailangang makasalubong ang hayop na iyon? Huwag mo siyang awayin. Ngayon na ang Sekta Master ay malubha ang sakit, si Elder Martial Sister Ching ay mabilis ang pag-unlad. Kapag naabot niya ang innate realm, malaki ang posibilidad na siya ang pumalit bilang susunod na pinuno ng sekta. Isa lang siyang laruan, hindi natin kailangang bumaba sa kanyang antas. Pinuntahan ko isa-isa ang lahat ng nanakit at ng api sa orihinal na may-ari sa loob ng sekta, at ginawang impyerno ang buhay nila. Bilang resulta, nakakuha ako ng halos 10 origin points.
Dahil matagal ko na silang niloloko, parang manhid na sila sa akin, dahil hindi na nadidagdagan ang mga nakuha kong origin points. Nakakalungkot maging walang kapantay. Pero wala namang silbi kung mangolekta lang ng origin points nang hindi ginagamit ang mga ito. Dahil naabot na ng Guyan Gong ang limitasyon at hindi na ma-upgrade pa, kailangan kong matutunan ang ibang martial arts techniques. Pero kahit anong daya at panlilin lang ang gawin ko gamit ang pangalan ng babaeng iyon, hindi pa rin ako nakakuha ng bagong cultivation techniques. Sige, isipin mo kung anong gusto mong isipin, pero si Chinchinzi mismo ang nag-utos sa akin na humingi ng payo sa iyo. Pero ang mga technique sa sex cultivation ay hindi maaaring ipamahagi sa iba. Sa halip, lalo siyang naging maingat. Kahit wala siyang sinasabi, mas matindi na siyang kumukuha ng lakas ko gabi-gabi. Aking mahal, may sorpresa ka ba sa akin ngayong gabi? Kung wala, paparusahan kita sa mga ginawa mo kanina. Putik, kung magpapatuloy ito, kahit panalampasan na ng Guyan Gong ang level cap, hindi tatagal ang katawan ko. Buti na lang at hindi pa ako tuluyang pinapabayaan ng langit. Habang naglalakad ako kahapon, nagbigay ng prompt ang system. System prompt, may natagpo ang system fragments. Kuhanin agad upang ma-upgrade ang system at ma-unlock ang susunod na function. Kung may binibigay ang Diyos at hindi mo tinanggap, kasalanan mo na yon. Kaya oras na para lumaban. Ang Moking Ancestral Shrine ay isang ipinagbabawal na lugar sa loob ng sekta, kung saan nakatayo ang mga estatwa ng mga dating sekta master. Nandun ang mga system fragments at minarkahan ito ng system gamit ang isang liwanag. Buti na lang at ako lang ang nakakakita nito. Tumigil ka. Ito ang Moking Ancestral Shrine. Sino mang lumabag ay mamamatay. Walang sino man ang pinapayagang pumasok dito maliban sa sect master, lalo na ang isang tulad kong ginagawang sisidlan para sa pagsipsip ng lakas. Nagkakamali kayo, mga nakatatandang kapatid. Sino ba naman ang maglalakas loob na sumugod sa Ancestral Shrine? At bakit naman may dalawang napakagandang dalagang nakabantay dito? Ang kutis niyong parang puting jade, ang baywang niyo kasen ipis ng sanga ng willow, kasen tamis ng mga peach sa tagsibol. Bago ko pa namalayan, nakalapit na ako sa kanila. Ikaw si Kian, di ba? Ang gwapo at matamis mong magsalita. Iba ka sa mga chismis na narinig namin. Hindi na nakapagtataka kung bakit paborito ka ni Elder Marshal Sister Ching. Pero kailangan pa naming magbantay sa Ancestral Shrine ngayon. Pero pwede kang pumunta sa kwarto ko mamaya. Kian, ano? Ayaw mo ba? Pwede rin naman tayong dalawa. Siyempre gusto ko. Pero bakit pa tayo maghihintay ng gabi? Pero kailangan pa naming magbantay. Sandali, hindi ba si Igatzuan yan? Ang taga-patupad ng batas sa sekta. Isa siya sa mga taong nagmalupit sa orihinal na may-ari noon. Hindi siya natatakot kay Chinchinzi. Hindi ko pa siya ginagalaw nitong mga nakaraang araw, pero parang regalo ng langit ang pagdating niya ngayon. Ikaw, halika, Ritu, palitan mo sila sa pagbabantay ng Ancestral Shrine. Ano ang tinitingnan mo? Ikaw ang kausap ko. Napakawalang kwenta mo. Dito ako sabik na sabik sa dalawang nakatatandang kapatid, at ikaw. Hindi mo pa rin gets na kailangan mong lumuhad at pumalit sa kanila. Tama na. Huwag ka nang magsalita pa. Yan si Enforcer Yi. May mataas siyang katayuan, hindi mo siya pwedeng bastyusan ng ganyan. Enforcer. Hindi ba mas bagay siyang tawaging aso? Sinabi ng mahal na ginang Chinchinchi na bukod sa akin, lahat ng lalaki sa sekta na ito ay wala kundi mga aso at alipin lamang. Chinchinchi. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na bastyusan ang enforcer ng sekta ng ganito? Wala ng oras. Paparating na ang babaeng iyon. Laban. Nakuha ang origin points galit, 0.01 points. Igatzuan. Nakuha ang origin points galit, 0.01 points. Igatzuan. Nakuha ang origin points galit, 0.01 points. Igatzuan. Hoy, alila, kung may tapang ka, suntukin mo ako rito, sa dibdib. Gusto mo talagang mamatay, ha? Ang lakas ng suntok. Mamamatay ako. Sandali, nasaktan ko ba siya? Huwag mong sabihin sa akin, na bigla akong umabot sa innate realm. Tumabi ka, Enforcer Yi. Papasok ako sa Ancestral Shrine. Putang ina, kailangan ko pa ng ilang araw para tuluyang maubos ang birheng katawan niya.
Chen Xingzi, nilalay mo ba ako? Ako ang enforcer ng sekta. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na pumasok sa ancestral shrine para sagipin ang hampas lupa na yon. Ay, hindi ko siya sinasadya, Elder Sister Chin. Hindi maaaring basta pasukin ang ancestral shrine. Mas mabuting tawagin na lang ang patriarch. Hingal, 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 sa wakas, nakapasok din ako. Buti na lang at pinatatag ng Guyong Gang ang katawan ko. Kung hindi, tiyak na nabali na ang mga buto ko sa banggaang iyon. Swerte na lang at hindi ako totoong sinuntok, kundi patay na ako ngayon. Nasaan ang System Fragment? Grand Sect Founder, Yushu Luo. Ang System Fragment pala ay ang Jade Statue ng founder ng Moking Sect. System Fragment na isalibay. System Upgrade kumpleto. Kasalukuyang System Level 1. Realm Travel Function na unlock. System Level 1. Pangalan, CAEN. Realm, Acquired Realm First Layer. Skill Mastery, palawakin. Origin Points, 10.012. Bilang ng beses na nakapasok sa ibang realm, 0. Travel, maglakbay ngayon. Ang Random World Finder ay natagpuan ang mundo ng Yunshan. Upang maglakbay sa mundong ito, gagamit ng 8 origin points. Tandaan, literal na, Cloud Mountain, maaring tumutukoy ito sa isang malayong lugar kung saan naninirahan ang mga monghe at ermitanyo. Aktibasyon ng Realm Travel Function. Kinakalkula ang ruta. Nais mo bang maglakbay sa natuklasang mundo ng Yunshan? Oo, hindi. Buti na lang may 10th origin points ako, kundi balik Sparta na naman ako. 8 origin points na gamit. Realm Travel Function na activate. Lungsod ng Yunshan Mansyon ng Panginoon ng Lungsod. Ngayon ang araw ng kasal ng pamilya Exi at Luo. Isang pambihirang okasyon. Totoo nga, si Luo Xiaoyun ang pinakamagandang babae sa lungsod ng Yunshan. Sayang lang at ikakasal siya sa walang kwentang si Exi yan. Sok, tama na yang Saturday mo. Mundo ng Yunshan anak ni Exi Yu, Panginoon ng lungsod ng Yunshan. Exi Yin Soul Replacement matagumpay. Ha, nagtagumpay ako. Nailipat ang kaluluwa ko pero bakit kapangalan ko na naman ang orihinal na may-ari ng katawan na ito? Walang kwentang anak. Sa araw ng kasal mo, nagawa mo pang magwala. Pasensya na po, marahil ay labis lamang ang saya niya. Walang problema, ituloy natin ang kasal. Ha, pasensya na. Pero isipin mo, sa mundong ito, anak ako ng isang Panginoon ng lungsod, at ikakasal pa ako. Hindi ito masamang panimula. Iginagalang ko ang aking magiging asawa. Ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay maghanap ng mga cultivation techniques, gamitin ang system para ma-upgrade ang mga ito ng buo. Pagbalik ko, maging ang babaeng iyon o ang Moking Sect, magiging madali na lang ang pagdurog sa kanila. Ha, anong nangyayari dito? Hintayin mo lang. Hindi ka makakaligtas, dahil hindi papayag ang kapatid kong si Pan Wei. Ha? Hindi ba ako ang ikakasal? Sino si Pan Wei? Bakit parang may berde sa ulo ko? Tandaan, ang pagsusuot ng berdeng sombrero sa kulturang Chino ay nangangahulugang niloko ka ng asawa o kasintahan mo. Kung hindi mo ako pakakawalan, malapit ka nang maihi sa pantalon mo. Ang kuya ko, si Pan Wei, ay isang makisig at matapang na lalaki. Isang walang kwentang basura tulad mo. Ni hindi mo kayang pumantay kahit sa pinakamaliit niyang daliri. Ako si Luo Xiaoyun, at hinding-hindi ko mamahalin ang isang kagaya mong hamak na basura. Nakuha ang origin points galit, 0.01 points. Luo Xiaoyun. Ano bang nakita ng orihinal na may-ari ng katawan na ito sa babaeng to? Mas malala pa siya kay Qin Xinzi. Abangan ang susunod na kabanata, kung saan mas lalalim ang kwento at mabubuksan ang mga nakatagong sikreto. Hanggang sa muli, manatiling ligtas.